After ilang araw na pag-aantay sa Reaper, sa wakas nakapagpaani na ng palay si Papa. Lunes ang sinabi nilang schedule kay Papa para puntahan nila yung mga palay na tanim niya. Kaya lang, hindi sila natuloy kasi may una silang pinuntahan. Inantay nila maghapon yung magre-reaper sa palay kaya lang hindi sila pumunta. Kinagabihan sa mismong araw na yon, pinuntahan sila ni Uncle at yun nga, sabi nila may mas nauna silang pinuntahan na mas malapit sa kanila. Hindi rin sila makapag-set ng schedule kung kailan sure sila na makakapunta. Marami na raw kasing mas nauna kaysa kay Papa. At dahil nga di sila sure, naghanap na ng panibagong magre-reaper si Uncle. Kinaumagahan ng Martes, naghanap na agad si Uncle ng bagong magre-reaper. May nahanap naman siya pero hindi pa sure yung schedule. Ang sabi lang sa kanya, i-update siya after lunch. Papa-reaper na ni Papa yung mga palay para mas mabilis yung pag-aani. Kapag ipapa-tracer kasi, baka abutin ng ilang araw bago maani lahat yung palay. Kapag pina-reaper naman, wala pang isang araw tapos na. Hapon ng Martes, sinabihan si Papa na i-reaper nila kinaumagahan. Kaya lang, hindi na naman natuloy. Miyerkules ng umaga, bumiyahe na kami ni Papa papuntang Manila. Sinabihan niya sina Mama at Uncle na sila nang bahala sa mga magre-reaper kung sakaling matutuloy na sila. Natapos na naman ang buong araw ng Miyerkules pero wala na naman silang naantay. Sinabihan ulit sila na Webes ng umaga na lang nila pupuntahan. Webes ng umaga, hindi ulit sila natuloy kasi umulan. Hindi kasi nila pwedeng i-reaper yung palay kapag basa. Mas madali kasing amagin yung palay kapag hinarvest ng basa. Saturday ng umaga, nakauwi na ng Ilocos si Papa at doon palang natuloy yung pag-reaper nila. Una nilang hinarvest yung mga palay na malapit sa bahay. Sinunod naman nilang hinarvest yung nasa bangkag. After nilang ma-harvest yung nasa bangkag, pinikap lamang ito ni Papa gamit yung sasakyan. Kapag kasi mano-mano nilang bubuhatin yung mga sako ng palay, mahihirapan sila. Lalo na't mabato yung daan. Si Uncle na lang ang kasama ni Papa sa mga time na to kasi umuwi na yung mga kasama nila. Para mas mapabilis yung pagkarga nila, nilapit lang konti ni Papa yung sasakyan dun sa may gate. At para mas mapabilis yung pagkarga nila, tinulungan na ni Papa si Uncle. Mano-mano na nilang hinarvest yung mga palay dito sa bangkag gamit ang tracer. Hindi na kasi nakapunta yung mga nag-reaper dito. After kasi nilang ma-reaper yung mga palay na malapit sa bahay, may pinuntahan agad sila. Dito rin pala sa bangkag nakatanim yung mga sitaw. At ito pala yung area na pinataniman niya. Medyo maluwang kaya medyo marami rin ang nahaharvest na sitaw. Dahil nga nagtulungan na si Papa at Uncle sa pagbubuhat, mas napabilis yung pagkarga nila. Nasa 10 sako rin ata yung ikinarga nila doon sa sasakyan. After ma-pick up ni Papa yung mga sako ng palay dun sa bangkag, dito naman siya sumunod na pumunta. Dito lang naman ito sa tapat ng bahay. Hindi ko alam kung bakit niya ginaganyan yung mga dayami. Hindi ko alam kung ano yung purpose niyan. Tinanong ko siya kung ano yung purpose ng ginagawa niya, kaya lang nakalimutan ko yung sinabi niya. May tanim rin pala kami dito, katuday ang tawag namin sa Ilocano. Siya rin pala mismo ang kumukuha ng dayami na nilalagay niya dun sa harap ng bahay. Sa Ilocano, kumpay ang tawag dun sa ginagamit niya sa pagputol. Malapit rin lang naman ang pinagkukuhanan niya dun sa pinaglalagyan niya. Iniipon niya lamang ito sa sako tsaka niya bubuhatin papunta doon. Mahangin rin sa mga time na to kasi malapit ng umulan. Kapag medyo madami na yung nakumpay niya, babalutin niya lamang ito gamit yung sako. Tsaka niya bubuhatin papunta doon sa pinaglalagyan niya. Mula sa pinagkuhanan niya, mga 15 steps lang naman papunta doon. At kapag nakarating na siya doon, ikakalat niya lang ulit yung mga dayami na nakuha niya. Ganito na pala kaluwang yung nalagyan niya ng dayami. Mga ilang araw na rin niya itong ginagawa kaya ganyan na kaluwang yung nalagyan niya. Hindi na natuloy ni Papa yung paglalagay niya ng dayami kasi bigla nang umulan.